So ayan, so maraming salamat po. Ayan, so muli po ay magandang araw po ng Sabat sa ating lahat. Ano po? So tayo po ay magsisimula sa atin pong kasunod na bahagi ng programa. So magandang umaga sa inyong apat. Morning. Ayan, so kumusta kayo ngayong araw ng Sabat? So ngayon, di ba tayo nandito sa ating Super Youth Spiritual Camp? So meron lang akong mga ilang katanungan sa inyo bilang mga mula day 1 ay nandito ano. So medyo mainit, adjust kayo ng konti. Ayan. Ayan, so okay na? So ayan, so since nandito sa nasa aking unahan ay si James, kasunod ay si Krisa, si Rain, si Trisha. So meron akong mga ilang katanungan sa inyo. So ano yung inyong hindi malilimutang activities dito sa ating camp? Yan, Brother James. Ang akin pong pinaka hindi malilimutang experience dito sa camping is yung pinalayas kami daw sa loob ng Eden. Yung wala ka rin, yung kahapon po yun, yung wala kaming karapatang wala kaming karapatang kumain ng aming mga binaong lutuin. Saka wala rin kaming karapatang uminom ng aming mga baong purified water. So doon po namin naranasan na kami po ay nanimot ng mga nakakalat na niyog. Tapos bilak po namin, ininom yung sabaw. Tapos ginat-ngat po namin yung niyog. Tapos po yung inigiban po namin tubig is criminal water. Pero po, yun po it's organic naman po. So, don't panic, it's organic. So, yung maghapon po yun is napaka matindi kasi wala po kaming kain, tapos nagpa-memorize ng 66 books of the Bible, pero syempre hati naman po yun. So yun po yung pinaka hindi ko malilimutang experience dito sa youth camp. Pero yun din po yung pinaka masaya. Hindi ko po makakalimutan na activity ay yung pinalayas po kami sa Eden. Naranasan ko po na sobrang uhaw at kung saan-saan po kami suot na suot. At nagalit na nga po sa amin si John Paul kasi private daw yun bakit kami napasok doon? Sabi ko ba kami tao, magpapabala tayo. At naranasan din namin po na makakita ng isang prutas kahit yan sukan, pupuntahan namin. Pero kahit po na mahirap ang dinanas po namin ng nauhaw, naguto, masaya pa rin po kasi yung dati naman po mga hindi ko ka-close ay nagiging ka-close ko po ngayon. At nakikita ko po ang bawat isa na nagtutulungan. At kahit po na minsan ay nahihirapan, ay natitiis po namin. Ako naman po, ang pinaka nagustuhan ko talaga na activity ay yung isusurrender mo yung pinakamahalagang bagay na nasa iyo. So, yun yung nagbigay ng lesson, kaya gustong gusto ko yun. Sige, isurrender mo yung pinakamahalagang bagay na nasa iyo. So, yung iba, binigay yung cellphone. Kasi ito pong pinakamahalaga sa akin. Yun pala, sa mama nila yung cellphone na yun. Yung iba, relo. Itong relo po, ang ibibigay ko. Yung iba, ilaw. Ilaw, dahil madilim po ang daan. Ito ang pinakamahalaga ngayon. Binigay ang jacket, lahat, susi ng motor, wallet, tsinelas, binigay po namin lahat. At hindi namin alam na pupunta pala doon sa ilog para ipaanod yung mga gamit na yun. Hindi namin alam na ipapaanod pala. So, merong umiyak, merong hindi makamove on, merong hindi makatulog, merong sigaw ng sigaw. Lagot daw siya sa mama niya. Mapapalo talaga ako nito. Ako naman, ang binigay ko, jacket.
to, okay lang to na mawala kasi may kamukha naman to sa Shopee. May kakambal to, ay makukuha ko pa ulit. Okay lang na mawala ang jacket ko. Nag-alala lang ako, doon kay Marian, baka ma-backslide. Nalalagot daw siya sa mama niya. Kasi yung cellphone nun, mahalaga daw yun sa kanya, ipinaanod na. Nag-iyakan pa. I surrender all. Mga kapatid, huwag kayong umiyak. Kasi sinurrender na natin yan sa Panginoon. Bakit nagsisisi tayo? Yan, dyan pa lang, makikita na natin, no? Yung nangyayari sa mundo natin. Na, yung iba hindi pa totally surrender, no? Yung iba nagsisisi. Yung iba, hindi pa buo yung loob na isurrender sa Panginoon, yung pinakamahalagang bagay. Yung iba naman, okay, buong-buo, umiiyak. Surrender ko na sa Panginoon. So, yun ay tears of joy. Yung mga umiiyak. Kagaya ni Sir. Sinurrender yung pinakamalagang bagay na sa kanya. Yung maliit na parang, yun yung pinakamalaga sa kanya, yung parang bola ba? Sir, buti ka pa sir, yung bola lang sa'yo sir. Sa amin sir, cellphone, nandun yung pictures. Ano nga Marian? Asa si Marian? Pero kinaumagahan, masaya na si Marian. Kasi binalik na yung cellphone niya. Ang lesson doon mga kapatid, kahit na ibigay o isurrender natin sa Panginoon yung pinakamahalagang bagay o kahit na yung buhay natin, isurrender natin sa Panginoon, yun ay ibabalik na Panginoon sa atin. At dodoblehin pa yon. Gaya ng mga biyaya. Ano mga kapatid? So yun yung pinakamalaking lesson na aming natutunan at nagustuhan ko talaga. See you naman po. Magandang umaga po at happy Sabat. Isa po sa mga nagustuhan kong activity nung nag-camp is tulad po niya, yung surrender. Isa po ako sa nag-surrender ng cellphone. Wala po kasi akong choice, yun lang po yung hawak ko. Maliban po sa puyod ko. Sabi, pagbigay dun, ang saya-saya ko pa. Tapos tagdun na, pinakatod na. Pero okay lang kasi binigay ko yun ng buong buo sa Panginoon. Kaya, cellphone lang yun. Mahal yun. Mahal yun. Pero okay lang kaya yung palitan. Tapos, ang lesson ko po dun ay, okay lang na ibigay yung mahalagang bagay. Yung iba nga ay mas mabigat pa yung reason kaysa sa akin. Yung iba ay may nagbigay ng motor, may bigay ng wallet na yung motor keys. Then, andun din po yung wallet na, nandun na yung lahat ng ID niya galing high school from now. Sabi ko, tulad din na Abraham, kaya na nga isuko yung nag-iisa niyang anak na ang tagal-tagal niyang hinintay. How about me? Cellphone lang yun. Yan lang po. Maraming salamat. Ayan, purihin po ang Panginoon. May kanya-kanya pala kayong karanasan. Ano po? So sila po ay ilan lang sa kabataan na may mga experience na maganda. Ano po? So pagbibigyan po kasi natin ng time ang lahat ay baka po tayo abutin ng hapon. Ano po? So marami po silang mga kwento. So ngayon, pinakang huling tanong ko sa inyong apat, sulit ba yung inyong pagpunta dito sa ating camp? Brother James, sulit ba? Sulit na sulit po yung pagpunta ko dito kasi ang dami ko pong natutunan. Kasi po nung una, hindi ko alam na, hindi ako maalam yung magsisimula ba ng apoy. Nung sa kahoy at papel, ay nung misa po'y talaga ako, nauna na sa kape. E di, sulong-sulo ako doon, nagsisindi ako ng apoy, at ako'y nakapagpainit ng tubig, nakapagtimpla. Tapos ay, doon ko rin po naranasan talagang yung ininom mong tubig is galing sa agos ng ilog. Yung galing doon sa, may sinala na may tayo daw ng kabayo. Ay, hindi naman po sumakit yung tiyan ko, kaya, kumbagay parang may ma-discover ka sa katawan mo sa iyong sarili na kaya mo pala. Yun, kaya sulit. Sa akin naman po ay sulit. Kasi po, kahit sabihin na sa buong maghapon at sa araw-araw po namin ay kahit po kami po ay minsan ay nilalamok, parang minsan gusto ko nang umuwi. Sabi ko hindi ako uuwi kasi alam ko na marami akong matututunan dito. Pero, nung time po na sinusubok kami araw-araw, ay nahirapan po ako. Tapos, paanohin pa po kami dun sa putik.
Sabi ko, iniisip ko baka meron nung kung ano-anong inilagay, baka meron dumi na something. Sabi ko, gagapang pa kaya ako, uuwi na. Pero sabi ko, mukha naman pong masaya kahit po kami ay gumapang sa putikan na minsan po kasi pag may putik, ayaw na ayaw kong tumapak dyan kasi magkakadumi. Pero naranasan ko po na gumapang na-experience ko po at sobra naman po ako nang naging masaya. Ako po, di na dapat tatanungin, sir. Sulit na sulit, sir. Kulang pa. Dagdagan natin. Huwag lang tayong pumasok ba? Kasi alam niyo po, napakaganda ng experience na to, no? Di talaga natin pinagsisisihan to kasi talagang yung lahat ng oras natin, di ba? Sa Panginoon. Nagkakantahan tayo, hindi, nailayo tayo sa makamundong bagay, di ba? Oo, 3 hours ang tulog natin. Cheers! Tapos nag-ano tayo, nagbabasa ng Bible, nag-aawitan. Sobrang banal ba, di ba? Oh. So, napakaganda, no? Tayo ay, yung mga kabataan na sumali, talagang, pinagpala tayo, no? Tayo ay, huwag natin paisihan yung mga ano. Hala, may exam pa ako sa Lunes, sumama ako dito. Huwag tayo ganon. Kasi, ito yung pinaka-the best decision na ginawa natin, no? Para sa Panginoon ito. Ito ay hindi namin pinagsisihan sapagkat dito nakaranas kami ng mga tagutom, tag-uhaw, pagod, puyat. Si Melboy, tawa lang yan si Melboy dyan, pero muntik na naman, ano ba? Sa ulo nyo kasi si Melboy ng 66 books, at wala pang kain. So, isa lang summary nito. Ito yung maranasan po natin sa huling kapanahunan, mga kapatid. Napakaganda ng ginawa ng mga youth na camping na ganito kasi magiging mulat sila, magkaroon ng kaalaman patungkol sa mga bagay na mamayari sa huling kapanahunan, mga tagutom, maraming mangyayari na mga masasama. So, sa huli, maging handa na tayo sapagkat alam natin na ang ating Panginoon lagi natin kasama. Hindi niya tayo mababayaan. Ito lang po. Ang akin naman po ay syempre napakasulit. Nung una po talaga hindi po ako excited pumunta dito kasi wala pa naman po akong ka-close. Pero at the end, marami akong nakika-close din po sa katabi ko sa tent kaya pusan ko pa nga po eh. Tapos, ano din po, madami ka pong makaka-close. Tapos, kahit nakakapagod, mas nangingibabaw pa din yung kasiyahan. Kasi, enjoy naman po talaga yung camping. Oh, ayan. So, sa madaling sabi ay, nag-enjoy kayong 4. Sulit. Ayan. So, wag po kayong mag-alala tayo hanggang Sunday pa at marami pang activities na kayo ay matututunan na. So, ayan. So, maraming salamat po sa inyong mga testimony at nawa po ito ay nagbigay kalakasan dun sa ibang mga kabataan na hindi po nakasama, nagkaroon ng pagkakataon na makikibahagi po. Sana sa susunod ay tayo po ay sama-sama. Ano po. So, ayan. Maraming salamat po at aking pong ibinabalik ang panahon para po sa atin pong tagapag